praise. Come on, give Him praise. Give God the best clap. Give God the best clap of praise. Come on, if you have hands. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Come on, come on, come on, come on. Woo! We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We want more. We want more. We want more. Woo! Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, sabi mo sa iyong salita, in your presence, there is fullness of joy. There is freedom, Panginoon. At Lord, marami pong salamat. Lord, nandito ka sa lugar na ito. Nandito ka sa lugar na ito. At Lord, hindi namin lilimitahan ang kaya mong gawin sa aming mga buhay. Kaya Lord, i-prepare mo ang aming puso. Kayo po mag-glorify ngayon pong hapon na ito. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Minsan papalakpakan natin Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Tayo po'y makakaupo na. Ayan. Thank you, Lord. Kamusta po kayong lahat? Sino po dito ramdam na ramdam niya ang presence ng Panginoon? Amen. Amen. Bagong taon, mas matinding pagsama ni Lord, mas matinding presensya ng Panginoon na ating mararanasan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord. Amen. Amen. Praise God. Bago po ang lahat, sabihin po natin sabay-sabay ang ating GA1 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I am not seasonal. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Salamat po, Lord. Praise God. Bago ang lahat, I would like to recognize ang ating pong first-timer, si Sofia, classmate ni Zaina. Nandito ba si Sofia? I think nandun na sa loob si Sofia. Nandun sa loob? Okay. So, meron din po tayong first-timer. I think hindi naman to first-timer. Dahil po ito'y kapatiran natin from Regina. Si Raj. Raj nga ba? Oh, yun. Si Raj po. Yan, yung gwapong bata doon. Yan. Yan po ay taga-Rosario din eh. Kaya sabi ko, mga taga-Rosario dapat dito sa Edmonton. Praise God. Ayan. I think nagpaalam yan kay Rev Sunny. Dito po siya mag-aaral. Ilang months ka mag-aaral dito? 2 years. Aba. Single ba? Single? May jowa na. Yun lang. Ayun lang. Ano? Praise God. Ano yun po dito sa JA1, talaga pamilyang-pamilya po tayo. Kahit saan po kayo pumunta. Pupunta kayo na Regina, may JA1 po doon. Pwede po kayo umattend. Pupunta kayo na Sherwood, meron doon. Meron din sa St. Albert. But then kung mas malapit kayo dito, dito na kayo. Amen? Amen. Meron din sa Winnipeg. Meron sa Toronto. Meron po tayo sa part ng Fort McMurray. Meron pa sa dulo ng mundo. Meron po. At kayo po ang gagamitin ni Lord. Amen. Amen. Sino pong excited sa word ni Lord ngayon pong hapon na ito? Amen. Praise God. Magsisimula na po ako. Matthew 6:25. Ang sabi po dito, therefore, I tell you, do not worry about your life. Sabi mo sa tabi mo, do not worry. What you will eat or drink. Ang sinasabi po dito, huwag kang mag-alala about sa iyong buhay. Huwag kang mag-alala about sa iyong kakainin at iinumin. Or about your body. Ano po? What you will wear sa iyong katawan. Huwag kang mag-alala.
Is not life more than food? And the body more than clothes? Ang sinasabi po dito, mas mahalaga ba, di ba mas mahalaga ang katawan kaysa sa damit? Mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain? And verse 26 says, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns. Ang sabi po dito, ang mga ibon nga sa himpapawid. Nakakita na ba kayo ng ibon dito po sa Canada? Nakakita po ako dito ng raven eh. Ano ba sa Tagalog ang raven? Uwak. Nakakita ko ang lalaki ng uwak dito. Sabi ko, Lord, itong uwak na ito, pinakakain mo, kalaki-laki. Hindi naman nagtatrabaho, hindi naman nagtatanim. Iniingatan mo ito, Panginoon, pinakakain mo. How much more kami? Nagigets niyo? Amen? How much more tayo? Sabi dito, are you not much more valuable than they? Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sabi mo sa katabi mo, mas mahalaga ka kaysa ibon. Kaya kung nagwo-worry ka, tignan mo yung ibon, mahiya ka kapatid. Mahiya ka. Dahil ang Diyos inaalagaan yung ibon na hindi nagtatanim, yung ibon na walang ginagawa kundi lumipad lamang, ay nakakakain. How much more ikaw, kapatid? Inaalagaan ka ni Lord. Amen? At may pakailan po ang Panginoon sa inyo. Matthew 6:27 says, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Meron ba ditong napapadagdag sa kanyang buhay kapag ka nagwo-worry ka? Or, sabi ni Pastor Elisa, wrinkles daw ang napapadagdag. Tingnan mo ang katabi mo. Mukha bang worried yan? Walang napapadagdag sa ating buhay kapag ka nagwo-worry tayo. Ano po? Ang napapadagdag lang daw ay wrinkles nga naman. Kaya, matuwa ka kapatid. Sabi mo sa katabi mo, wala kang wrinkles. Amen? And verse 28 says, and why do you worry about your clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of this. Tignan po natin yung mga bulaklak sa kapaligiran every summer. Eh wala namang nagbibihis po sa mga bulaklak na yan. Pero ang ganda. Kasi nga may nag-iingat sa kanila. Ang nag-iingat sa kanila ay ang Panginoon. Pero higit sa lahat, gusto ko maunawaan natin, mas mahalaga ka kaysa ibon, mas mahalaga ka kapatid kaysa sa mga bulaklak. Amen? At iniingatan ka ng Panginoon. Amen? Verse 30, ituloy natin. If that is how God clothes the grass of the field, which here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you of little faith? Verse 31. So do not worry. Sabi mo sa katabi mo, do not worry. Saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Tatlong bagay po ang kinawaworihan ng tao. Una, kung anong kakainin. Right? Yung iba, kumakain ng umagahan, inaalala na agad yung tanghalian. Yung iba, kumakain pa lang ng tanghalian, inaalala na agad yung kinabukasan. Ano kayang kakainin natin bukas? Nagwo-worry na agad. Amen? At sabi dito, or what shall we drink? These are the three basic things na laging kinawawarihan ng tao. Anong kakainin natin? Anong iinumin natin? Or anong ating susuotin? Saan tayo titira? Paano tayo makakabayad? Malapit na naman ang bayaran. Amen? Malapit na naman, nagwo-worry na naman. Verse 32 says, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Sabi mo sa katabi mo, alam ni Lord ang kailangan mo. Verse 33, dito na pumasok to. Ito po yung ating main text, main verse for today. But seek first His kingdom. Basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3. But seek first, and all these things will be given to you as well. Amen? Can I hear an amen? Seek first. Kaya po ang title lang isi-share ko sa inyo, Seek God First. Seek God first.
Ang daming kinawawarihan, pero ang sinabi lang ni Lord, unahin mo ako. Unahin mo ako, kapatid. First represents importance above anything else. Kapag ka sinabi pong first, it represents importante yan. Kaya mo inuna dahil importante. Can I hear an amen? Naunawa po pa natin? Kaya pagkagising mo pa lamang sa umaga, kung anong inuuna mo, that means importante po yun. Ngayon pong linggong ito, pinakaunang araw ng linggong ito ay Sunday. Kaya po meron tayong Sunday service. That's why we are here. And we put God first because He is important. Amen? Sa ating buong linggo, inuuna natin ang Panginoon. Akala ng iba, Monday ang pinakaunang araw ng linggo. Hindi po. Ang pinakaunang araw ng linggo ay Sunday. Kaya inuuna natin ang Panginoon, and I do believe, sabi diyan, when we seek God first, the rest will follow. Siya na ang bahala sa the rest. Kaya ngayon, inuuna natin ang Panginoon, wala kang dapat alalahanin, siya na ang bahala sa the rest. Anong iniisip mo, kapatid, right now? Anong kinawawarihan mo ngayon, kapatid? Siya na ang bahala sa the rest. Dahil inuna mo si Lord, pwede mo itong sabihin sa Panginoon, Lord, inuna naman kita eh. Sinabi mo, Lord, sa iyong salita, seek God first. And I do believe, kayo na ang bahala sa the rest. Amen? Genesis 1:1 says, in the beginning, God created the heavens and the earth. You know what? How important is God in our lives? Gaano ka-importante ang Diyos sa ating buhay? Kasi po, in Genesis pa lamang, sa simula pa lamang ng Bible, if you're reading the Bible, in Genesis 1:1, sinabi na agad, in the beginning, ano daw? God created the heavens and the earth. Now, if you're gonna look sa verse na ito, bago ang creation, nandun na ang Panginoon. Amen? Bago pa lamang i-create ang heavens and earth, nandun na ang Panginoon. Therefore, there is no creation without God. Walang creation kung wala ang Panginoon. And without God in our lives, there will be no success, no miracles, no breakthroughs, no true peace, no victories. Kung wala lang din ang Panginoon sa ating buhay, there will be no true peace. Walang tunay na success, walang tunay na victory. Dahil lahat ay nagsimula sa Panginoon. In short, we are nothing without God. Amen? Ituloy natin. Genesis 1 verse 1 to 2. In the beginning, God created the heavens and the earth. Verse 2, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. Sa ocean na yan, dire-diretso. But then, gusto kong i-specify ito eh. Gusto kong tignan natin to. The earth was formless, the earth was empty, and full of darkness. Tignan mo nga yan katabi mo, mukha bang formless yan? Mukha bang empty yan? At mukha bang dark, punong-puno ng darkness? Parang, alam niyo po, ang revelation sa akin ng Panginoon dito, without God, our life will be broken. Our life will be empty. And our life will be full of darkness. Without God, kung wala ang pagsama ng Panginoon, our life will be broken. Kaya ang tao ngayon, naghahanap ng bagay na makakapuno sa Kanya. Ang tao ngayon, naghahanap ng bagay na makakasatisfy sa Kanya. And akala niya, ang makakasatisfy sa Kanya ay mga bagay dito sa mundong ito. Pero ang totoo, sinabi na ni Jesus, seek me first. Ang kailangan mo lang ay ako. The rest will follow. Maayos yan, kapatid. Unahin mo lang si Lord. That is why we must know our starting point. Ito po, God must be our starting point. Ngayon pong bagong taon, unahin natin si Lord. God must be our starting point. Kung wala lang din ang pagsama ng Panginoon sa simula,
hanggang katapusan ng 2025, mahirap kapatid. Mahirap na wala ang pagsama ng Panginoon. If you are in a situation of your life where you know to yourself that you are broken inside, you know in yourself you are empty, at para bang wala ng liwanag, para bang wala ng pag-asa, yun po yun full of darkness without God, wala ng liwanag, wala ng pag-asa. I want you to know that all you need is God. All you need is Jesus. All you need is Jesus. Most of the time, alam na natin na dapat si Lord ang starting point natin. But sadly, nakakalimutan po natin ang ating starting point. Nakakalimutan natin. If you want to be successful in everything, let God be your starting point. Sabi mo sa katabi mo, let God be your starting point. Acts 17:28. Ang sabi po dito, for in Him we live and move and have our being. As even some of your own poets have said, for we are indeed His offspring. Unahin natin ang Panginoon. Why? Dahil tayo mismo, nagmula tayo sa Panginoon. Alam niyo po, ang puno, kapag ka nilagay mo sa dagat, hindi yan tatagal. Dahil hindi siya galing doon. Galing yang lupa. Ang isda, pagka nilagay mo sa lupa, hindi tatagal. Bakit? Hindi siya galing doon sa lupa Dapat siya ay nasa tubig. Alam niyo po ang tao, hindi tayo tatagal sa ating buhay kung wala ang Panginoon. Bakit? Nagmula po tayo sa Kanya Can I hear an amen? That's why we need God. Come on. Tayo po ay mula sa Panginoon, and all we need, ang pagsama ng Diyos. Start your day putting God first. Kung sino or ano ang inuuna natin ay nagpapahayag kung sino ang foundation ng buhay natin. Kapatid, sino ang inuuna mo? Let's assess our lives. Sino ang inuuna natin pagkagising pa lamang sa umaga? Iniisip agad natin yung labahin, cellphone. Alam ko marami ditong guilty. Miski ako, guilty po ako dyan. But then, pagkising ko, Lord, biyayaan mo ako. Gusto ko, ito po kasi pag sinabing sick, it is intentional. Ano pag sinabing intentional? Talagang gagawin mo. Kahit na ayaw mo, gagawin mo. Right now po, kasi po ngayon, sa biyaya ni Lord, ako po yung nag-i-exercise. At kailangan ko pong, sabi ko nung mga last 5 months, nasabihan ako ng aking life group leader, si Pastor Eric. Sinabi niya, bay, nataba ka na, nalaki na mukha mo. Busog ka lagi. Alam niyo po, pagka sinabihan ako noon ng aking life group leader, that means he loves me. Sinasabihan niya ako. At tinatanggap ko yun, na kailangan kong mag-exercise. Tignan mo ang katabi mo kung kailangan mag-exercise. At alam niyo po, ayan na. Alam niyo po, hindi po madali sa simula, hindi po madali talaga mag-exercise. Kahirap. Kasi nga, hindi ka sanay. Pero, kailangang intentional. Sabi mo sa atin mo, kailangang intentional. Kaya may mga times, kahit na ayaw mo, tatayo ka. Intention Right? Ganon din po sa pagsisik sa Panginoon. Ang pagsisik sa Panginoon, intentional mong hinahanap si Lord sa umaga. Ano po? It's your part. Ano po? Part mo yon kapatid. Dahil si Lord nandiyan na mismo. Pero nasa sa iyo kung uunahin mo siya or hindi. Intentional. Kaya sinabi ng Panginoon, seek me first. Intentionalin mong hanapin ako sa umaga pa lamang, sa simula pa lamang, magsisimula ka ng negosyo. Sino po dito gusto mag-negosyo? Unahin mo si Lord. Sino po dito gustong magkaroon ng bagong trabaho? Naghahanap ng bagong trabaho? Unahin mo si Lord. Unahin mo si Lord at siya na ang bahala sa lahat, sa iba. The problem today is most of the people seek happiness
rather than God. Most of the people right now seek happiness rather than God. They seek popularity. Alam niyo yun? Maging kilala, maging sikat. Mas maraming likes, mas maraming views, mas sikat. And most of the people, hindi lang hinahanap ang popularity. Hinahanap din nila yung pleasure. Ang iba, they seek pleasure. Saan? Kung saan-saan. Anong pleasure, Pastor? Sa mga bagay, lalo na sa mga bagay na hindi kalooban ni Lord. Nakakalungkot. Nakita ko mga testimonies po ng mga artista noon, in the past. Alam ko namang nanonood din kayo sa Facebook and sa YouTube. Meron akong nakitang mga artista na bago sila nakakilala sa Panginoon, they seek happiness in being popular. They seek happiness sa babae, sa sex, sa drugs, sa lalaki. And they said, they were still empty. At sinasabi nila, akala ko ito yung mga bagay na makakapagpasaya sa amin. Pero hindi. At nakakatawa, dinala sila ng Panginoon doon sa time na yon. Na dumating ang punto ng kanilang buhay, nagawa na nila lahat, pero wala pa din, kulang pa din, at meron nakapag-share sa kanila na ang Diyos lamang ang kailangan nila. Maybe you are that person right now. You are seeking something. Until now, you are seeking for satisfaction. Deep inside our hearts, meron diyang hungkag sa ating puso na ang Diyos lamang ang makakapuno. Katulad po na nangyari kay King Solomon. Ecclesiastes 2 verse 4. Ang sabi po dito, I undertook great projects. I built houses for myself and planted vineyards. I made gardens and parks and planted all kinds of fruits, trees in them. I made reservoir to water groves of flourishing trees. Now, I want to let you know, ito po si King Solomon, nakatira po siya sa isang desyerto. At napakahirap po magkaroon ng taniman sa isang disyerto. Sino po dito nakarating na sa parte ng may mga desert na area? Amen? Napakahirap po ron magkaroon ng taniman. Pero po ang ginawa ni King Solomon, I undertook great projects. I built houses for myself and planted vineyards. Napakayaman po ni Haring Solomon kung ganon. Dahil nakapagpatayo siya ng mga taniman sa desert. Napakahirap po nun. Nagigets niyo po? Ecclesiastes 2 verse 7. It says here, I bought male and female slaves and had other slaves who were born in my house. I also owned more herds and flocks than anyone in Jerusalem before me. Sabi niya, ako ang pinakamayaman sa buong Jerusalem. Wala nang papantay sa kayamanan ko. Sinasabi po ni King Solomon. Sabi dito, verse 8, I amassed silver and gold for myself. Tingnan mo ang katabi mo, mukha bang maraming silver at gold yan? Meron po sa ngipin. Naalala ko yung lolo ko, merong gold sa ngipin eh. Pero nung namatay po ang lolo ko, I think wala na kumuha. Amen? Sabi dito, meron akong silver and gold for myself and the treasures of kings and provinces. I acquire male and female singers and a harem, as well the delights of man's heart. Meron akong mga slaves. Mayaman ako. Verse 9, I became greater by far than anyone in Jerusalem before me. And in all this my wisdom stayed with me. Verse 10, I denied myself nothing my eyes I desired. Wala akong hindi nakuha na hindi ko. Wala akong hindi nakita na hindi ko nakuha. Ang sabi ni King Solomon, lahat ng gusto ko, naranasan ko. Katindi, I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor, and this was the reward for all my toil. At ito po sinasabi ni King Solomon, lahat naranasan ko, ako ang pinakamayaman sa lahat dito sa buong Jerusalem. At sinabi din po sa Bible, si King Solomon ang pinakamayaman sa lahat, wala na pong yayaman sa kanya. And verse 11,
ito po ang napakatinding sinabi ni King Solomon. Yet when I surveyed, sabi mo nga surveyed. Pag minsan, kailangan natin to eh. Kailangan natin i-assess. Kailangan natin i-survey ang ating mga sarili. Sinabi dito, when I surveyed all that my hands had done and what I had toiled to achieve, everything was meaningless. Lahat, meron ako. Ako ang pinakamatalino, pinakamayaman, may silver at gold ako. Ako ay meron taniman sa gitna ng disyerto. Pero everything, bakit kaya sinabi ni King Solomon, everything was meaningless? At ito pa sinabi niya, a chasing after the wind, para lang pala kung humahabol sa hangin. Nothing was gained under the sun. Alam niyo po kung bakit sinabi ito ni King Solomon? Everything was meaningless. Kahit siya ang pinakamayaman sa mundo, kasi wala ang Panginoon. At kung wala ang Panginoon, everything, what we are doing, will be meaningless. Kapag wala ang Diyos, everything will be meaningless. Pastor, how about me? Hindi ko alam kung tatanggapin pa ako ng Diyos. Ang dami kong kakulangan, Pastor, sa totoo lang. Pero may sinabi sa Bible, 1 John 1 verse 9, if you confess your sins to God, lapit ka lang uli sa Panginoon. Kung ikay nagkamali, di lapit lang uli sa Panginoon. And I pray dumating ang time na talaga magdi-decide ka na, Lord, ayaw ko na talagang bumalik. Kaya po, may kanta tayong kinakanta, I have decided to follow Jesus, no turning back. I don't want to turn back, Panginoon. Because we are gonna move forward. Come on, kapatid. Dire-diretso tayo, 2025 na, kailangan natin mag-move forward. Sabi mo sa katabi mo, move forward na. Now, ito po maganda sa pangako ng Diyos. Kapag ka lumapit ka sa Panginoon, sabi niya sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. You will seek me and find me. If you seek me with all of your heart. One day, meron pong lumapit po sa amin pong magkakaibigan, no? Ako po ay nasa Pilipinas. At sinasabi niya, bakit kung mag-worship kayo, talagang tumataas kayo ng kamay, yung iba umiiyak pa, parang ang weird. At sinabi namin sa kanya, alam mo, kasi kapag pumupunta kami dito sa church, pumupunta kami dito para kay Lord. Kaya po tama yung kinanta natin dito kanina eh. Ang sinabi dun sa kanta ay, we are here because of you. Anong kanta yun? I came, Lord, I came for you. You are not here because ng katabi mo, or ni pastor, or ng kung sino man. You are here because of Jesus. At sinabi namin sa kanya, it's about your desire. Gaano mo ba ka-desire na makatagpo si Lord? Kasi po sinabi dyan, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Kung buong puso mong hinahanap si Lord, matatagpuan mo siya, kapatid. At sinabi ko sa inyo, ang Diyos lamang ang makakapuno sa atin. Kaya kung tayo'y nandito na lang din tayo, isik na natin ang Panginoon with all of our heart. Amen? If you seek God with all of your heart, you will find Him. In God, there is forgiveness. In God, sino po dito gusto ng new beginning? In God, there's new beginning. And in God, there is new life. There is fullness of life. Now, the question is, Pastor, how to seek God first? Ayan, dito na po tayo papasok. Ang haba, no? Ang haba ng intro eh. How to seek God first, Pastor? Paano ba natin isisik si Lord? Now, I want you to remember these three things. For you to seek God, you need to get rid of idols, obey His word, and depend on Him. Ito lamang tatlong ito. Get rid of idols, obey His word, depend. O basahin natin, 1, 2, 3.
Obey. Ayan. Doon tayo sa number 1. Get rid of idols. 2 Chronicles 34 verse 1. Ipapakilala ko po sa inyo si Josiah. May Josiah po ba ang pangalan dito? Wala. Josiah was 8 years old when he became... Si Josiah po ang pinakabatang naging hari. Imagine that. Si Josiah po ay hari na sa Jerusalem. Ano daw, ilang taon? 8 years old. Alam niyo po, this 2025, and I'm praying, sabi ko, Lord, I am praying, ang aming magiging mga anak at mga susunod na henerasyon, sila po ay mga hari. Why? Nangyari na po ito in the past eh. Ginamit ni Lord kahit mga bata. Kahit mga bata. Kaya magugulat po kayo kahit mga bata. Makikita ninyo, mayayaman na agad. Milyonaryo na agad. Why? Nandun ang pagsama ng Panginoon eh. At alam niyo po, ito na, nakakausap ko nga itong mga batang ito, sina Carl, sina Ian. Hindi na raw bata eh. Kakatuwa ko. Sabi ko, iba ang vision na binigay ng Lord sa mga bata ngayon. Ilan taon ka nga, Carl? 23 years old. Ilan na ang bahay mo, Carl? Hindi na mabilang ni Carl ang bahay niya. Okay? Biro niya po yun. 23 years old. Ilan na ang bahay? Amen? Walang imposible kay Lord. Kaya, palakpakan natin si Lord. Wala tayong tinataas ditong tao, pero gusto ko pong maunawa natin, kung ang mga bata, pinagpapala ni Lord, how much more tayong lahat? Amen? Amen? Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 31 years. He did what was right in the eyes of the Lord, and followed the ways of his father David, not turning aside to the right or to the left. Sinundan po ni Josiah ang kanyang forefather na si David. Amen? And 2 Chronicles 34 verse 3 says, in the 8th year of his reign. So kung si Josiah ay 8 years old, ngayon, in the 8th year, ilang taon na siya dito? 16 years old. In the 8th year of his reign, while he was still young, 16 years old, batang-bata pa, he began to seek the God of his father, David. Now, tingnan po natin. Kitang-kita natin na ang Diyos katindi sa buhay ni Josiah. Batang-bata pa lamang, 8 years old, naging hari. Pero alam niyo po, ang talino niya. Dahil tinignan niya kung sino talaga yung haring sumusunod sa Panginoon at pinagpala ng Diyos. Walang iba kundi si David that time. Kaya tinignan niya eh. Kaya nangyari dito, he began to seek the God of his father, David. Seek. Hinanap niya. In his 12th year, he began to purge Judah and Jerusalem of high places, Asherah poles and idols. 2 Chronicles 34 verse 7. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. He tore down the altars and the Asherah poles and crushed and cut to pieces all the incense altars throughout Israel. Then he went back to Jerusalem. Alam niyo ang ginawa ni Josiah, King Josiah? Yung mga idols, winasak niya. Winasak niya. Why? Hindi nila kailangan ng idols. Ano po? Imbis na pagpalain sila ng Panginoon, doon sa mga idols na yon, nagkaroon pa ng sumpa. Ano po? Right now, gustong ipaalala sa atin ng Panginoon, we need to get rid of the idols. I want to assess our lives right now. Anong mga idols ng buhay natin na kailangan ng mawasak? If you really want to seek God first, we need to get rid of idols. Exodus 20 verse 3. Bakit ayaw na ayaw ng Panginoon sa mga idols? Kasi po sinabi dito, sa Exodus pa lamang, sinabi ng Panginoon, you shall have no other gods before me. You shall not make yourself an image in the form of anything in heaven above or on earth beneath or in the waters below. Verse 5, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. You shall not bow down
to them or worship them. For I, the Lord your God, I am jealous God. Ang Diyos po, He is a jealous God. At kapag po sinabi kong jealous, sinasabi po ng Panginoon, when God is saying, I am jealous, He is saying, ako lang dapat. Bakit sinabi ni Lord ganon? Bakit kaya jealous si Lord? God is jealous because He already know that you belong to Him. Sabi mo sa tabi mo, you belong to God. Alam niyo po, pag sinabi ng Panginoon, I am a jealous God, sinasabi niya, akin kay. Bakit sa iba ka pa lumalapit? At sinasabi po ng Panginoon, para sa Kanya, para sa Panginoon, masasaktan ka lang, magkakaroon ka lang ng disaster kung sa iba ka palalapit, sa iba ka aasa, imbis na sa akin. Alam niyang masasaktan ka lang kapag sa iba ka dumepende at hindi sa Kanya. Kaya sinasabi ng Panginoon, don't worship other gods before me. Huwag sa mga idols na yan. Kapatid, ang sinasabi ni Lord, put your security on Him. Put your security to God. Come on. Because He is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos po ay karapat-dapat na ating pagkatiwalaan. At sinabi po sa Bible, lahat po na nagtiwala sa Panginoon ay hindi mapapahiya. Jeremiah 2 verse 5, ito pa po ang nangyari. This is what the Lord says, what fault did your ancestor find in me? And they stayed so far from me. They followed worthless idols and became worthless themselves. Ang tindi po ng effect ng idols. Ayaw ng Diyos na may kahati siya sa puso mo. And God is telling to us, merong mga idol sa ating mga puso. Kahit wala sa bahay, pero po pwedeng sa ating mga puso, merong mga idols na nakaupo sa trono ng ating mga puso. At sinasabi ni Lord, get rid of that idols. We need to identify our idols in order to get rid of them. Kailangan ma-identify natin. Paano ba namin ma-identify, Pastor, ang aming mga idol sa aming puso? Let me give you 5 questions. How to identify our idol? Where do you spend most of your time? Where do you spend most of your money? What are the things you prioritize over God? Who or what do you fear losing the most? Yung bang ayaw mo mawala. At kapag ka nawala, galit na galit ka. Naranasan nyo na ba yun? Yung bang biglang nawala, tapos galit na galit ka. Ano ba naman yan? Yung cellphone ko, dapat natingat. Maybe your idol is your cellphone. Maybe your idol is your money. Where do you put your security? Maybe your idol is your knowledge. Minsan ito yung nagiging idol yung bang madami kang alam. Alam niyo po, dumating ang time, kita po ng asawa ko, sabi ko, ang hirap gumawa ng preaching. Akala niyo ganun kadali gumawa ng preaching? Hindi po ganun kadali. At alam niyo po, nakita ko ng asawa ko na ako'y umiiyak, na ako'y frustrated, na ako'y nagsisimula magpastor. And I realized, sabi ko, Lord, bakit ganito? Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. And I was like, maybe, dumedepende ako sa sarili ko, knowledge. And most of us, guilty tayo dahil dumedepende tayo sa ating sarili. And when I started, Lord, sige Panginoon, ikaw na lang. Kaya po yung pagtayo ko dito, bago ako tumayo dito, alam niyo po, kinakabahan ako eh. Kasi sinasabi ko, Lord, kailangan kita. Lord, I put my security in you. Ang hirap kaya natatayo ka dito kung ano-ano sasabihin mo. Right? Akala niyo ba ganun kadali? No, hindi po ganun kadali. Kaya po talagang kailangan pinag-aaralan mo, kailangan babad ka sa presence ni Lord. Amen? At kailangan asang-asa ka sa Panginoon. Kailangan si Lord lang. Amen? All we need is God. Seek God first in our lives means He is the first.
Sabi mo sa katabi mo, unahin mo si Lord. Now, who is your idol? Pastor, I want to seek God first. Paano ba malalaman? Let me give you an acronym of first. Let me give you an acronym of first. Okay. Seek God first in our lives mean He is first in our finances. He is first in our finances. Kaya before adding to cart, we must check our heart. Amen? Before adding to cart, Lord. Kasi ang akala natin, once we give our 10%, Lord, binigay ko ng 10% ko, that is for you. Pero ang totoo, all of what we have is from God. Lahat naman kay Lord eh. Ang sinabi lang 10% ibigay natin sa Panginoon, pero lahat talaga ay sa Panginoon. Kaya hindi ibig sabihin, binigay na natin ang 10% natin, hindi na natin pangangalagaan yung 90%. We need to be a good steward. Kasi kay Lord yan. Sabi mo sa katabi mo, kay Lord yan. Amen? Before you pay, you need to pray. Amen? First means, He is first in our interest. Sa ating interest, si Lord ba ang nag-glorify? Sa ating binibigyan ng interest, yung bang binigay mo lahat doon ng iyong interest, ng iyong energy, si Lord ba ang nag-glorify sa huli? We must assess our lives in our relationship sa ating pamilya, sa ating mga asawa, sa mga mag-asawa. Sino pong mga mag-asawa dyan? Malapit na ang ating couples night. Inuuna ba natin, nag-glorify ba si Lord? By the way, sa biyaya ng Panginoon, kami po mag-asawa, it's our 2nd anniversary today. By God's grace. Glory to God. Nakikita ko yung asawa ko. Thank you, Lord. Sabi nung iba, nagsisimula pa lang kaya. Naalala ko yung aking pastor. Alam niyo po, yung aking pastor, sabi po nung aming pastor, meron po kasi akong kaibigan na kinasal. At sinabi nung aking kaibigan, "Ay, salamat, tapos na ang kasal. Ay, natapos din." Ang sabi po ng pastor sa amin, "Sino may sabi sa'yo tapos na? Nagsisimula ka pala." At mamaya nagkaroon na ng anak, ay garni pala. Mamaya nagkaroon pa ng isa, garni pala. Alam niyo po, pag pumasok tayo sa relationship natin, hindi po tatagal ang isang relasyon na walang pagsama ng Panginoon. Kaya we need God. Put Him first kahit sa ating relationship. Amen? Sa ating schedule, put God first. Sa ating trouble, sino ating agad nilalapitan kapag may trouble? Si Ninong, si Ninang. Put God first. Lapit agad kay Lord. Amen? Kapag may trouble, punta agad kay Lord. Lord, sa iyo kami umaasa. Sa iyo kami lumalapit, Panginoon. Why? Sabi ni Lord, seek me first, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Come on, palakpakan natin si Lord. Timothy J. Keller says, he said, when anything in life is an absolute requirement for your happiness and self-worth, it is essential, an idol. Kapag ka yung bagay, or may bagay ka, na doon mo kinukuha ang iyong kaligayahan, ang iyong worth, doon sa bagay na yon, it is essentially your idol. Something you are worshiping. And sabi po dito, when such a thing is threatened, your anger is absolute. Sabi dyan, your anger is absolute. Your anger is actually the way the idol keeps you in its service and its chains. Kapag ka may mga bagay na nawala at nagalit ka, that is your idol. Yung galit na galit ka, nawala yung bagay na yon, that is your idol, kapatid. And God is telling us right now, anong bagay na kapag ka nawala sa iyo, ay galit na galit ka. Yung bang, hindi ko kaya, nawala ka. Ano? Even po sa ating mga asawa, huwag niyo pong gawing idol ang inyong asawa. Ano po?
Meron po kasi tayong tinatawag na priority. May binigay po ang Panginoon. Pwede po ba tumawag ako ng 5 tao sa unahan? Si Ninong Paye. Ninong Paye, dito ka. Ayun, gusto ko si Ninong Paye. Pinaganda ko ito. Ninong Paye, punta po kayo dito sa unahan. Siyempre, hindi mawawala yung asawa. Si Ninang Sara. Ayan. Ayan. Sige po, lapit po kayo. Ayan. Salamat. Okay. Ngayon, tatawagin ko naman si Brother Topper. Sige, Brother Topper, dito ka. Yun. Yan, palakpakan natin sa Lord sa buhay ni Brother Topper. Okay lang. Sino pa? Hinahanap ko eh. Si Ninong Unad, birthday. Ninong Unad. Yan, din. Okay. Isa pa. Sino pa kaya? Hinahanap ko kung sino eh. Babae naman. Si Micah daw. Micah. Halika na, Micah. Alam kong Ayan. Talaga nagpe-presenta ka na, Micah. Okay. Ganito po ang tamang priority. Dito po kayo, Ninong Paye. Ayan. Sige, lapit po kayo dito. This is the priority na sinasabi ng Panginoon. Si Ninong Paye, it represent God. Ano po? It represent God. Si Ninang Sara, it represent spouse. Ano po? Spouse. Sabi natin spouse. Si Brother Topper, it represent children. Ano po? Anak. Si Ninong Unad, kinakabahan. Si Ninong Unad, he represent work and ministry. Amen? At si Sister Micah, siya po ay friend. Amen? Ganito po ang tamang priority. Dapat ang una lagi, si Lord. Dapat una lagi si Lord. Next yung spouse. Next yung children. Next yung work or ministry. Pero most of the time, ganito po nangyayari. Ang nauuna ay, si spouse daw nauuna, ang iba. Pag minsan ang nauuna ay friend. At pag minsan naman nauuna ay work. Hindi si Lord. Kaya hindi talaga magwo-work. At pag minsan naman nauuna ay si anak. Pag minsan nauuna ay si spouse. At pag minsan nawawala na ito. Pero most of the time, lalo na sa mga nasa church, ito lagi nauna. Una po kayo dito. Ito lagi nauna. Si ministry at si work. Akala ng iba, kapag inuna nila si ministry, inuna nila si Lord. Hindi po. Iba po si Lord sa ministry. Iba po si Lord sa work. Come on. Hindi magwo-work ang ministry kung wala ang pagsama ng Panginoon. Sige po. Pero hindi magwo-work yan na maayos kung hindi natin susundin ang sinabi ng Panginoon. Put me first. And the rest will follow. Thank you po. Makakaupo na po kayo. Palakpan natin si Lord. Nagets nyo? Pinatayo pa, no? Tindi, no? Nagets nyo po? Hindi magwo-work ang bagay. Alam niyo po, dahil si Lord ang source ng lahat. Meron po ba kayo ditong charger? What we have is a charger. Ang charger po kayang mag-charge ng kahit ilang cellphone, kahit ilang mga bagay, kaya niyang i-charge. Pero kung hindi ka nakakonekta sa source, baliwala ang charger. At ang source natin ay si Lord, kaya kailangan natin siyang unahin. Hindi magwo-work ang anumang bagay kung wala tayo sa source. Come on. Palakpakan natin sa Lord. Intindihan, no? Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. How to seek God? Una, get rid of idols. Ngayon, alam na natin kailangan alisin pala yung idols sa ating puso. Ano mang idol na inuuna mo kaysa kay Lord, that is an idol. Alisin natin yan. Number 2, obey His word. Sabi natin, obey His word. Now, how powerful is the word of God?
Bakit ba kailangan nating sundin ang word ni Lord? Pero kailangan natin muna maintindihan how power is the word of God bago natin ito sundin. Now, how powerful is the word of God? Letter A, it gives revelation and transform our lives. Ang salita po ng Panginoon, hindi lang nagbibigay ng revelation, it will transform you as well. Kaya po maraming tao nababago kapag ka nagbabasa ng salita ng Panginoon. Madami pong tao nababago. Kayo po nandito ngayon, at baliwala po lahat ng ginagawa po natin kung wala ang salita ng Panginoon. Imagine, yung dati mong buhay noong 2024 or noong 2023 or noong 2022, may nabago ba kesa ngayon? Amen? Okay. Meron nga bang nabago? Pastor, wala. Ganun pa rin. Wala pa rin, pastor eh. No, may nabago. May nabago ba talaga? Amen? Palakpakan natin si Lord. Hebrews 4 verse 12, for the word of God is alive and active. Ang salita ng Panginoon ay buhay. Sabi diyan, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Kayang baguhin ni Lord ang puso. At nababago ang sitwasyon through the Word of God. This is how powerful is the Word of God. That's why we need the Word of God. We need to obey the Word of God because it gives us revelation and it will transform our lives. Kung wala din ang salita ng Panginoon, wala din pananampalataya. Why? Letter B. Romans 10 verse 17. Faith comes from hearing and hearing through the Word of Christ. Without the Word of God, there will be no faith. Hindi lalago ang faith mo. Hindi ka lalalim sa pananampalataya mo without the Word of God. That's why letter B says, it empowers our faith. Mas lalong lumalago ang ating pananampalataya kapag ka tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. We need the Word of God. We need these basic things. Actually, kahit basic po ang mga bagay na ito, it is very important. Prayer, Word of God. Kaya po, I encourage you, never miss a Word of God. Kapag ka may gawain kayo, mayroon kayong life group, mayroon kayong anointed group, go there. Kasi po, lumalakas ang ating spiritual life. Ang ating pananampalataya, lumalakas. Imagine nyo po, hindi tayo kakain isang linggo. Kaya nyo? Isang linggo po tayo, Pastor, nag-prayer and fasting na nga tayo eh. Sino po dito nag-prayer and fasting? Huwag niyo na po itaas ang kamay. Ang hirap. Ano po? Ang hirap na wala kang kinakain. And the Word of God is our spiritual food. Kapag ka hindi kumakain ng ating spirito, nangihina. Kaya kapag ka dumating ang bagyo ng buhay, ang daling-daling tumumba. Ang daling-daling ma-discourage. Pero kapag ka punong-puno ka ng salita ng Panginoon, kapag ka malakas ka spiritually, kahit anong bagyo ang dumating. Kasi alam mo sa sarili mo, kasama ko si Kristo. And it doesn't matter. Sinabi ni Lord, if God is for me, who can be against me? Sinabi ng Panginoon, lagi sa paganda ito. Amen? Kaya kapag ka may dumating na problema, ang tingin mo sa bagyo ay blessing. Ang tingin mo sa bagyo, blessing to, blessing. After ito, may blessing. Amen? Hindi ka panghihinaan ng loob. The Word of God will empower your faith. Letter C, it brings guidance in our lives. The Word of God will bring guidance. Sabi natin guidance. Psalms 119 verse 105. Your Word is a lamp to guide my feet and light for my path. We need the Word of God. Here on earth, we need guidance. Kailangan natin ng guidance ng Panginoon. And most of the time, hinahanap natin yung guidance sa ibang tao. And sometimes, hinahanap natin yung guidance kay pastor. Pero ang totoo, kailangan lang natin na guidance ay nagmumula sa Word ni Lord. Kailangan lang natin ng guidance sa Word ni Lord. Why do we need guidance in life? Kasi may mga bagay na ginagawa natin, akala natin tama. We need guidance. Noong pong kaming mag-asawa,
meron pong nag-bless kay baby ng high chair. Meron po yung yung parang pinaka manual. Hindi po namin tinitignan yung manual eh. Hindi ko tinitignan yung manual. Sino pong gano? Kapag meron kang biniling bagay, bubuuin mo yung bagay pero hindi mo tinitignan yung manual. At marirealize mo na lang, ay mali pala yung pagkakalagay ko nito. Mali pala yung pagkakalagay ko nito. Alam niyo po, sa ating buhay, parang ganon. We need the manual. We need the Word of God. Kasi kapag wala ang pagsama ng Panginoon, walang guidance, pamali-mali tayo. Of course, ang Diyos ay mapagbiyaya. Thank you sa grace ni Lord. Pero most of the time, kailangan lang natin yung wisdom ng Panginoon para hindi na tayo magkamali. Alam mo na nagkamali yung isa, gagayahin mo pa. Ano po, di maling-mali ka na lalo. No, we need the Word of God because we need guidance. Sabi natin guidance. Letter D. Why do we need, why the Word of God is very powerful? It will make us prosperous. Sabi natin prosperous. Hindi lang prosperous, kundi successful. Sino po dito gusto maging prosperous? Sino po dito gusto yumaman? At maging successful? You need the Word of God. Joshua 1 verse 8, studied this book of instruction, ano daw? Continually. Study this book of instruction continually. Dapat tuloy-tuloy. Ano po? Meditate it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then, after that, kapag continually natin ginagawa ang instruction ng Bible, sabi dyan, only then will you prosper and succeed. Only then will you prosper and succeed in all you do. Kaya po sabi sa James 1:22, ano sinabi dyan? Sabay-sabay nga natin basahin. Don't just listen. You must do what it says. Otherwise, yes, kapatid, ang daming tao maraming alam sa Bible, pero hindi naman ginagawa. And sabi diyan, you're just fooling yourself. Hindi po paramihan ng recite. It's not about that. Though it is important. I want to let you know, though it is important na meron kang sinasauling na verse, but then, most importantly, above all else, ginagawa mo yung salita ng Panginoon. Amen? Kasi, ang mga taong nakikinig lang at hindi to ginagawa, you're just fooling yourself. Sinabi po sa Bible. And John 14:21 says, Jesus said, those who accept my commandments and obey them are ones who love me. Mahal po ba natin ang Panginoon? Ang mga nagmamahal po sa Panginoon, tinatanggap ang kanyang salita at sinusunod ito. Huwag lang po natin tanggapin ang salita ng Panginoon, sundin natin din. Ito po ang ibig sabihin ng seeking God first. Letter 3, number 3. How to seek God. Get rid of idols, obey His word, and depend on Him. Sabi natin sabay-sabay, depend on Him. At dito na po ako magtatapos. Ephesians 1:19. Ang sabi po dito, I pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us. Sabi natin for us. Ang kapangyarihan ng Panginoon is incredible. What we declare, and dineclare po para sa atin this 2025, is unstoppable move of God. Hindi mapipigilan ang kapangyarihan ng Diyos. Mararanasan natin ito. At sinabi po dyan, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power. Kanino daw? For you. Ano po? Yung incredible greatness of God's power is for you, kapatid. Sa mga taong naniniwala sa Panginoon, nandoon ang incredible greatness of God's power. Ang pagkilos ng Panginoon ay doon sa mga taong naniniwala sa Kanya. This is the same mighty power that raised Christ from the dead. Alam natin na ang Panginoon natin ay nabuhay muli.
after 3 days, siya'y muling nabuhay. Yung same na power na bumuhay sa ating Panginoong Hesus ay same power na nasa iyo. Kapatid, is same power na nasa iyo. Kaya po, I want to challenge you. Kung meron kang pagkakatiwalaan, kung meron kang dedependihan, kapatid, dependihan mo na ang Panginoon. Amen? Ang sabi dyan, that raised Christ from dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in heaven and heavenly realms. The power that is in Jesus is the same power that is in you. Kung may pagkakatiwalaan ka, kung meron ka man dedependihan, kapatid, I tell you, lahat ng dumepende sa Panginoon, hindi nabigo. Lahat ng dumepende sa Panginoon, matinding miracle ang naranasan nila. Amen? Amen? And here's the thing. Seeking God first means depending on Him. Kaya sinabi na Panginoong Hesus, seek me first, and my righteousness. He's telling, seeking God first means, dumepende ka sa akin. And most of us, we are depending doon sa all these things. We are depending doon sa all these things. Hindi tayo dumedepende doon sa seek God. Nakadepende tayo doon sa mga bagay na pinapanalangin natin. Alam niyo po, one thing I realize, kaya siguro wala pa at hindi pa dumadating ang pinagpe-pray mo. Kasi depende ka doon sa bagay na yun. Na naging idol na yung bagay na pinagpe-pray mo. Na hindi na si Lord yung dinedependahan mo na, kundi yung bagay na yun. And God is telling us, seek me first. Most of us, we are praying, Lord, I'm praying for this, Panginoon. I'm praying for this. But ang totoo, we seek the gift and not the giver. And right now, inaalay ni Lord ang ating buhay. Nagsisimula pa lamang po ang January, nagsisimula pa lamang ang taon. We need to align our lives. Kailangan alam natin ang priority natin. Magsimula tayo sa Panginoon. Amen? Seek God first means depending on Him and acknowledging Him in everything, every day. Can we just stand up right now? Acknowledge Him in every day. In everything. Sino po dito ang gustong isik ang Panginoon? Sino po dito ang handa nang i-get rid lahat ng idols? Amen? Sino dito handa nang i-obey ang Panginoon? Sino dito handa nang dumepende sa Panginoon? Alam niyo po, hindi natin kayang i-get rid ang idols natin. Hindi natin kayang mag-obey kay Lord kung sisimula pa lang hindi tayo didepende sa Kanya. Ngayong gabing ito, ngayong hapon na ito, ipapractice natin ang ating sarili. We will depend on God. Proverbs 3:5-6. Let me share this to you. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do. Ang sabi po dyan, acknowledge Him in all you do. And He will show you which path you will take. Alam niyo po, all we need is God. Yung pagsama ng Panginoon, all we need is to depend on Him. That's why the message right now, seek God first means, Lord, depende kami sa iyo. Kamang kapatid, right now, pwede bang lahat tayo pumikit? And if there's any idols in your heart na alam mo na mas nauuna yan kaysa sa Panginoon, it's time to let it go. It's time to let it go. It will not work. Our lives hindi magwo-work properly kung hindi nakatayo o nakaupo sa trono ng iyong puso ang Panginoon. Right now, kausapin mo ang Panginoon.
Anong idol yan? Money ba yan? Anong idol yan, kapatid? Maybe your strength, yung lakas mo. Asang-asa ka. Depende ka sa sarili mo. Depende ka sa ibang tao. Depende ka sa negosyo mo. Depende ka sa ibang tao. Depende ka sa government. Depende ka sa asawa mo. God wants to let you know, all you need is me. Sa akin ka dumepende dahil lahat ng bagay na yan, it is limited. But I am a limitless God. I am a limitless God. Come on. Right now. Just tell to God, Lord, sorry. Sorry, Panginoon. Lord, inuna ko itong mga bagay na ito. Inuna ko po, Panginoon. Umasa ko dito sa mga bagay na ito. Lord, we are here, Panginoon. Kita niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin. And Lord, we ask for forgiveness sa mga bagay na nauna namin kaysa sa iyo. At Lord, ibalik mo uli kami sa simula. Sa simula. Why we are here is because of you. Why we are here is because of you, Jesus. Ibalik mo uli kami, Panginoon, sa simula na dumedepende kami sa iyo. In Jesus' name. In Jesus' name. Come on. Depend on Him. Balik. Come on, balik kay Lord. Balik kay Lord. Balik kay Lord. All we need is you, Jesus. All we need is you.
Come on kapatid, pwede bang itaas mo ang iyong kamay? Just tell to God, Jesus, patawad po. Dumepende ako sa ibang bagay. Jesus, simula sa oras na ito, sa iyo na ako dedepende. Jesus, sabi mo, Jesus, binibigay ko sa iyo ang aking buong buhay, ang aking buong puso, at simula sa araw na ito, kayo na po ang aking Diyos, sariling tagapagligtas ng aking buhay. Sabi mo, Jesus, hindi ko kaya kung wala ka. Hindi ko kaya kung wala ang pagsama mo. Come on right now, pwede bang palakpakan mo si Lord? And for the last time, pwede bang awitan natin siya? For the last time, sabihin natin, Lord, all we need is you. Come on. And I will search for you and I will find you. And I will find you with all my heart. And I will lift my hands to you and worship. And I will worship with all my heart. I will search for you and I will find you. And I will find you with all my heart. And I will lift my hands to you and worship. I will worship with all my Let the people of God sing. And now we worship. Come on. Sabihin mo kay Lord, come on. We will find you, God, with all my Minsan pa I will search for you and I will find you. I will find you with all my heart. Lift my hands and I will lift my hands to you and worship. I will worship with all my heart. I will search and I will search for you. All we need is you. All we need is you, Jesus.
Simula pa lamang ng 2025. Pero Lord, this is our prayer, Panginoon. We will seek you first. We will seek you first in every day of our lives, Panginoon. Patuloy kaming dedepende sa iyo. Patuloy ka naming i-acknowledge. Patuloy ka naming papupurihan at sa iyo kami aasa. Lord, within this whole 2025, we do believe sasamahan mo kami. Dahil sabi mo sa iyong salita, once we seek you first, kayo na ang bahala sa the rest. Kaya Panginoon, wala na kaming dapat ika-alala. Wala na kaming dapat ikatakot, Panginoon. Dahil Lord, ang iyong salita, sinabi mo, basta unahin ka namin at yun ang aming gagawin. Uunahin ka namin sa lahat ng bagay. Biyayaan mo kami, Panginoon. And Lord, I dedicate to you ang bawat isa sa amin na nandito ngayon, maging Lord sa mga nasa online. To you alone, all the glory, the honor, and thanksgiving. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Come on, palapakan natin si Lord. Praise you, Jesus.